Afternoon class. So, itutuloy natin yung discussion dun sa chapter 3, no, business combination by continuing answering yung problem na sinasagutan natin. So, 'di ba, nag-stop tayo dun sa liabilities. Kasi na-discuss na natin kung anong entry na gagawin, hindi pala entry, kung anong balanse ng mga accounts natin on the date of acquisition. So, ngayon, kinukuha natin yung consolidated balances, on December 31, 20x4. So, nag-stop tayo dun sa liabilities kasi yun yung hinahanap. Okay, wait lang. Yan. So, that is letter I. Okay, so ang unang hinahanap is yung accounts payable. Okay, so katulad ng ginagawa natin dun sa asset, pagsasamahin lang din natin yung sa parent and dun sa subsidiary. So, ang accounts payable ni parent is 240 while kay subsidiary is tag 120 pala sila. Okay, tag 120 pala sila. 120 tsaka 120,000. Okay, so 120,000 plus 120,000, ang total na accounts payable natin is 240,000. Sa bonds payable naman, yung bonds payable ni parent is 240,000, while yung kay subsidiary is 120,000. Ngayon, na-discuss natin last meeting yung mga amortization na kailangan gawin, 'di ba? Ito 'yun. Saan ba yun? Ito yun, 'di ba? Ito yung mga adjustment na kailangan gawin. Tapos, kinompute din natin yung amortization. So, kay bonds payable, 'di ba, may 4-8 na difference. Since 4 years yung life ng bonds payable, i-amortize natin siya ng 1,200 per year for 4 years. That's why, ang net adjustment natin sa bonds payable is 4,800 minus 1,200 kasi may amortization na ngayong year na to. Okay? So, therefore, ang ibabawas na lang natin kasi 'di ba, bakit ibabawas? Kasi 120 magiging 115,200. Kaso 'di ba, mag-amortize ka na ng 12. So, instead of deducting 4,800, 3,600 na lang yung i-deduct natin. Okay? So, magde-deduct tayo ng 3,600. Okay? Magde-deduct tayo ng 3,600. Therefore, ang bonds payable natin is 356,400. Tapos, di pala to, J. Yung next question sa atin is the total liability. Okay? The total liability, yung sum lang nitong accounts payable tsaka bonds payable. Kasi silang dalawa lang naman yung liability natin. Okay? So, yung total na lang dalawa is 596,400. Okay? Ang tinatanong dun sa kasunod is the common stock. So, 'di ba, pag common stock, yung tanong, yung kay parent lang. Okay? Ang common stock ni parent is 600,000. Okay? Ang common stock ni parent is 600,000. So, pag konso na shareholders equity, kay parent lang. Yung retained earnings, skip muna natin. Dun muna tayo sa sales. Okay, dun muna tayo sa sales. So, ang consolidated sales natin is, ang kay parent, 480,000, while kay subsidiary is 240,000. So, 480,000 plus 240,000, ang total sales natin will be 720,000. Total sales natin is 720,000. Yung cost of goods sold naman, ganun din, add lang din natin yung kay parent tsaka kay subsidiary muna. 240,000 plus 138,000. Ang kaso, 'di ba, binanggit ko na to sa inyo, yung inventory na may difference between the fair value and the book value. 'Di ba, may inventory tayo na ganun, na may 6,000 na difference yung fair value at saka yung book value. We have to adjust it. Okay? Bakit po natin i-adjust sa cost of goods sold yun? Kasi nga, nabanggit ko na yan,
during last meeting, yung inventory na yun, since nabenta mo na, mapupunta na siya sa cost of goods sold. Since mas malaki yung fair value kaysa dun sa book value, yung magiging cost of goods sold natin is kulang. That's why kailangan natin i-adjust yung cost of goods sold natin. Okay? So, magkano yung magiging adjustment natin? Yung 6,000 nga. Okay? Yung 6,000 nga. Therefore, our total cost of goods sold is 348,000. 348,000. Gross profit, pag minus lang natin yung 720 minus 348,000, ang total gross profit natin is 372,000. 372,000. Okay? So, yung expenses, mamaya natin i-compute yun. Okay? Yung dividend income natin, will be 0. Kasi 'di ba, sabi ko nga sa inyo, itong dividend income natin from subsidiary to parent, kasi wala naman dividend income si subsidiary. Okay? So, ang nag-iisa lang dividend income natin is yung na-receive ni parent from the subsidiary. So, again, ini-eliminate natin tong dividend income na to kasi nga hindi tama na mag-recognize si parent ng income galing sa sarili niya. Bakit ulit? Kasi siya rin yung may-ari, diba, in-acquire na nga niya si subsidiary. So, technically, siya rin yung may-ari nun. So, pagdating sa consolidated financial statement, itong dividend income na na-receive ni parent from the subsidiary should be eliminated. So, hindi siya dapat lalabas sa Conso FS natin. Therefore, the answer is 0. Ma'am, paano po, halimbawa, si Saks Company, meron siyang dividend income na hindi naman nanggaling kay parent? Yon, i-recognize natin. Paano po kung si parent may dividend income siya na hindi naman nanggaling kay subsidiary? Pwede natin yung i-record saan? Sa Conso FS natin. Okay? So, ang tinutukoy lang dito na dividend income na hindi lalabas sa Conso FS natin is yung dividend income na galing kay subsidiary. Okay? Kung hindi naman galing kay subsidiary yung dividend income, pwede natin siyang i-record. Okay? Pwede natin siyang i-record. Ngayon, magko-compute na tayo nung mga consolidated net income natin. Okay? So, first, let's compute for the income dun sa separate books nila. Okay? Dun sa separate books nila. So, maglalagay ako dito kay parent, and then maglalagay ako dito kay subsidiary. Okay? So, ang sales ni parent is 480,000. Tapos, ang cost of goods sold ni parent is 204,000. So, lagyan na din natin yung kay subsidiary. Kay subsidiary, ang sales niya is 240,000. Ang cost of goods sold niya is 138,000. And then, we have depreciation expense na magkano? Kay parent, 60,000. And then, kay subsidiary is 24,000. Okay, and then other expenses, paki-refer na lang ako dun sa given ha, dun ko lang naman kinukuha lahat to. Yung other expenses natin is 48,000 kay parent, while kay subsidiary is 18,000. Okay? Tapos si parent nga, meron siyang dividend income na magkano? 28,800. Therefore, per their separate FS income in the separate financial statements nila, ang income ni parent is 196,800 while kay subsidiary is 60,000. Okay, yan yung separate income ni parent and ni subsidiary. Okay, so we will compute for the consolidated net income. So, 'di ba? Yung sabi ko sa inyo na computation ng consolidated income is una, yung adjusted na income ni parent. So, how do we compute for the adjusted parent's income? So, 'di ba, yung income niya per book minus the dividend income received from the subsidiary. So, ang income na na-compute nga natin kanina is
196,800 minus yung dividend income nga na 28,800. Therefore, our adjusted parent net income is 168,000. Okay, yan yung adjusted parents income natin. And then, we have to adjust the subsidiaries income. Okay, so ito naman talaga yung pinaka-challenging. Okay, ito yung pinaka-challenging kasi kailangan yung i-analyze per transaction. So, una, 'di ba? Meron tayong, balikan ko lang yung sinulat natin nung isang beses. So, 'di ba? Ito yung mga adjustment natin for 20x4. So, ang entry nga dun sa inventory is we debit cost of goods sold and then we credit inventory. So, napag-usapan na natin kung bakit ganyan yung mga entry. So, ang effect nitong 6,000 sa net income natin is ang effect nung 6,000 na inventory is overstated yung net income kasi understated yung cost of goods sold natin. So, to correct it, we have to deduct 6,000. To correct it, we have to deduct 6,000. Okay? Tapos, hindi ko na pala isa-isahin. Okay? Tapos, yung equipment na 12,000, again, ang effect niyan sa net income natin, overstated. Bakit? Kasi kulang yung depreciation. Diba nga, ang entry na gagawin natin to reflect this, we will add depreciation expense. Kaya naka-debit yung depreciation expense. So, we have to deduct 12,000 saan? Sa net income natin or net income ni sub to correct it or to adjust it. Okay? And then, sa building naman, ang effect naman nito sa net income natin is understated. Bakit? Sobra yung depreciation kasi yung value ng building natin is overstated. Okay? Yung value ng building na naka-record dun sa, yung value ng building natin is, ang book value niya 168 pero 144 lang yung fair value niya. Okay? That's why kailangan nating mag-adjust ng 24,000. So, dahil mas mataas yung fair value, yung book value kaysa sa fair value, yung depreciation natin mas mataas din. That's why ang effect nun sa net income natin is understated. So, we have to add 6,000 na depreciation. Kaya nga binawasan natin tong depreciation expense na to. Okay? So, tandaan ha, itong 12,000, we have to deduct this sa net income, yung 6,000 idadagdag natin. Okay? And then, itong bonds payable, diba, ang entry natin dyan is we debit interest expense, and then we credit discount on bonds payable. Diba, na pag-usapan na natin yun. Since naka-debit yung interest expense, dagdag expense yan. So, we have to deduct 1,200 din sa adjusted sub natin. Okay? So, balikan ko na ha. Pinakita ko lang sa inyo. Pero yan din yung na-discuss natin. So, diba, we have to deduct 12,000, we have to add 6,000, and we have to deduct 1,200. Okay? Therefore, ang magiging adjusted, yung adjusted subsidiaries net income natin will be 46,800. Okay? Will be 46,800. So, gusto ko lang din i-reflect dito yung adjusted income ni sub. Okay? Para lang mas ma-appreciate nyo. So, 240,000, diba? Yung sales niya. And then, yung cost of goods sold niya will be 144,000. Bakit nga ulit magiging 144,000? Kasi may 6,000 tayo na adjustment. Diba? Yung entry natin para dun sa inventory na mas malaki yung fair value kaysa sa book value is we debit COGS and then we credit inventory. Kasi nga, nabenta na siya. So, ang magiging adjusted natin is 144,000. And then, sa depreciation expense naman, dalawa yung makaka-apekto dyan, ba? Diba? So, una, yung para sa equipment na ang entry natin, debit depreciation expense na 12K. So, dagdag ng 12K yan, ba? Diba? Ganyan yung
entry natin. And then, yung isa naman na pabawas naman na accumulated depreciation yung debit na 6,000 and the depreciation expense na 6,000. So, ito yung pinakita ko din kanina dun sa isang file. Okay? Therefore, mag-add tayo ng 12,000, magma-minus tayo ng 6,000. So, 24 plus 12 minus 6 will be 30,000. Okay? Yan yung adjusted depreciation expense natin. And then, ano pa ba yung isa natin i-adjust? Yung last is the interest expense. So, lagyan na lang natin dito ng interest expense. Okay? Magkakaroon tayo ng interest expense na 1,200. Okay? So, pag kinompute natin yan, it should be still the same dun sa na-compute natin kanina na 46,800. Okay? 46,800. So, balikan na natin yung skinip ko kanina na expense. Okay? Balikan na natin yung skinip ko kanina na expense, na total expense na tanong. So, add lang natin to, yung adjusted ni sub. Adjusted ni sub na 30,000 plus 60 kay parent plus 30 ni sub plus 48 plus 18. Puro adjusted yung kinukuha natin plus 1,200. Tapos, 'di ba, meron tayong impairment loss ng goodwill. So, under partial, ang total expenses natin will be 162,200. Kasi 'di ba, sabi ko sa inyo, under partial goodwill, 3,000 lang yung magiging impairment loss. Kasi yung 3,750 na given sa book is, para siya sa full goodwill. So, kung full goodwill naman, ang impairment loss is, 3,750. Kaya ang magiging total expense dun is 160,950. Okay? So, yan yung total expenses. Ito yung tanong sa Q. Sa Q siya. Okay? So, under partial goodwill, 160,200. Under full goodwill is 160,950. Okay. Next. So, tuloy ko na. Okay? Pinakita ko lang doon tinabi ko lang siya side by side. Okay? So, 46,800 yung adjusted subs income natin. And then, wala naman tayong bargain purchase option, 'di ba? So, yung goodwill impairment loss. So, again, under partial goodwill, ang total impairment loss natin is 3,000 lang. Okay? 3,000 lang. Kasi 3,750 na pang full goodwill times 80%. Again, kaya 3,000 lang kasi partial lang yung goodwill natin. Ang meron lang nun is sino? Si parent. Okay? So, add lang natin compute lang natin tong tatlo. So, 168 plus 46,800 minus 3,000. Our consolidated net income will be 211,800. Okay? 211,800. Okay? So, yan yung CNI natin for partial goodwill. Ngayon, next question sa atin is the controlling interest. So, na-explain ko na din sa inyo ano yung ibig sabihin pag sinabi nating controlling interest. So, yung controlling interest, yun kumbaga yung share ni parent dito sa consolidated net income natin. So, ito kasing consolidated net income, again, dalawa yung may-ari niyan, si parent and si NCI. Pag sinabi nating NCI, siya yung non-controlling interest kay subsidiary. Kasi nga, tulad sa problem na to, ang pagmamay-ari ni parent is 80% lang ni sub. So, kumbaga, NCI represents the 20% na hindi nabili ni parent. Okay? So, kukunin natin magkano yung sa controlling interest or magkano yung kay parent dito sa 211,800 na to. Okay? So, nabanggit ko nga
laging 100% nung parent ni income, mapupunta kay parent. Wala namang share si NCI yan. Dyan, bakit? Dito lang may share si NCI kay subsidiary. Bakit? Dito siya may 20%. Wala naman siyang 20% kay parent. Okay? So, yung buong income ni parent kay parent lang. Okay? So, 168,000 dito. And then, dito nga, yung income ni sub, we have to divide it kanino? Kay NCI and kay parent. So, paano natin gagawin yun? So, yung adjusted income na 46,800, we will multiply it dun sa ownership ni parent. Kasi kay parent yung kinukuha natin, which is 80%. So, 46,800 times 80%, merong share na 37,440 si parent saan? Dun sa 46,800 na income ni subsidiary. And then, we will deduct the impairment ng goodwill na 3,000. Therefore, our total controlling interest is 202,440. 202,440. Tapos, tatanungin din sa atin yung non-controlling interest in the NCI. Lalagyan ko to. In the CNI pala. In the consolidated net income. Okay? In the consolidated net income. So, again, pag sinabing non-controlling interest in the consolidated net income, ito lang naman yung share ni subsidiary dito sa buong 211,800. So, ang tinatanong lang dyan, dun sa 211,800, magkano yung mapupunta kanino? Kay NCI. So, kanino lang ba siya may share dyan? Dun lang kay subsidiary. So, ang income ni subsidiary is 46,800, tapos 20% yung mapupunta kay NCI, which is 9,360. 9,360. Okay? Lahat to is sa partial goodwill. Meron po bang difference kapag under full goodwill? So, lalagyan ko lang ng red yung para sa full goodwill. Sa consolidated net income, ano lang ba yung maaapektuhan dito? So, ang maaapektuhan lang is the impairment ng goodwill. Bakit? 3,750 kapag full goodwill. Pero the rest, the adjusted parents, adjusted subs income, parehas lang sila. Okay? So, under full goodwill, 3,750. And then, ang magiging consolidated net income natin under full goodwill will be 211,050. Ngayon, sa controlling interest, may mababago ba? Under full goodwill, the same lang. Okay? Under full goodwill, the same lang. How about yung NCI in the consolidated net income? So, meron tayong magiging change. Bakit? Kasi, meron na siyang magiging share saan? Sa impairment ng goodwill. Kasi 'di ba under full goodwill, dalawa na silang may goodwill, hindi lang si parent. So 3,000 yung kay parent, tapos merong 750 na share sa impairment si non-controlling interest. Therefore, under full goodwill, ang kanyang under full goodwill, ang non-controlling interest in the consolidated net income is magkano? 8,610. Okay? So, kaya sabi ko sa inyo, yung knowledge nyo saan? Dun sa mga una nating chapter is magagamit natin dito. So, we have to fully understand what is the difference between the partial and the full goodwill. Okay? And then, next to compute is the retained earnings. Okay? So, ito, take note lang ulit. Take note lang ulit. Kasi 'di ba dun sa mga previous quizzes natin, ano yung ginagawa natin sa previous quizzes? Pag tinanong yung retained earnings, ang lagi nating sinasagot is yung retained earnings ni parent. Pag tinanong, how much is the conso
retained earnings at the date of acquisition. So, ang sagot talaga dun is yung retained earnings ni parent. Ang kaso, nagkakamali yung iba, ganun lagi yung sinasagot kahit hindi naman at the date of acquisition yung tinatanong. So, tama yun kung ang tanong, magkano yung retained earnings at the date of acquisition. Pero dito kasi, hindi na date of acquisition yung tinatanong. Ano lang yung tinatanong? Yung ending balance ng retained earnings dun sa current year. Okay? So, again, pag ganon, meron tayong computation. So, yung beginning retained earnings natin is, again, the retained earnings of the parent, which is 360,000. Okay? 360,000 yung retained earnings ni parent. Tapos, ano nga yung i-add natin? Yung controlling interest in the NCI. So, magkano yung controlling interest in the NCI? Na-compute na natin kanina, 202,440. 202,440. And then, ano yung last na i-deduct natin? The dividends declared by the parent. Okay? Dividends declared by the parent. So, ang dineclare niya na dividends is 72,400. Therefore, ang ending balance ng retained earnings natin for the year 20x4 is 490,440. So, basically, wala naman tong difference dun sa alam nating computation ng ending balance ng retained earnings. Ano lang yung bago yung tawag? Itong controlling interest in NCI. Kumbaga, ito lang yung pumalit dun sa net income, 'di ba? Kasi ang alam nating basic computation natin ng retained earnings plus net income minus yung dividends na dineclare. Okay? Ay, hindi pala to 72,400. 72,000 lang to. Sorry. Yan, 72,000 lang yan. Okay? Yun lang yun. Yun lang yung pumalit dun sa net income. Na iba lang siya ng tawag, pero same concept lang. Yung share ni parent saan? Sa consolidated net income. So, I just want you to take note na yung ina-add natin in the computation of the retained earnings is yung share lang ni parent sa consolidated net income. Bakit NCI yan? CNI. Controlling interest in the consolidated net income. Okay? Yung share lang ni parent saan? Sa conso net income. Hindi yung buong consolidated net income. Okay? Hindi yung buong consolidated net income. Okay? Ano pa yung kasunod na tanong? Yung equity holder of parent. So, anong ibig sabihin ng equity holder of parent? So, kung magkano yung total share, 'di ba? Pag sinabi nating total shareholders equity, may kasamang NCI yon. So, pag sinabi nating equity holder of parent, magkano lang yung shareholders equity ni parent. Okay? So, how do we compute for that? The common stock, which is 600,000, given yan, and the retained earnings na na-compute natin, 490,440. Therefore, our equity holder of the parent is 1,090,440. Okay? Equity holder of the parent. Ending RE 20x4. Talagyan ko lang ng label. And then, yung next question sa atin is the non-controlling interest. Again, na-explain ko na din what is the difference between non-controlling interest and non-controlling interest in the consolidated net income. So, pag sinabi nating NCI, this one refers saan? Doon sa equity item na NCI. 'Di ba may equity, 'di ba sinabi ko na sa inyo, pag merong non-controlling interest, makikita natin yon saan? Sa equity section ng financial statement natin or ng Conso FS natin. So, ito yon. Pag sinabi nating non-controlling interest in the CNI, ang tinatanong lang dito, magkano yung share ng NCI na yon saan? Sa consolidated net income. So, magkaiba sila. Okay? So, again, dalawa yung magiging computation natin dito. Partial or full goodwill. So, na-compute na natin, 'di ba? Yung beginning balance nila. So, dun pa yon sa unang-una nating lesson. Nasaan na ba yun?
Ito, 'di ba? Ito, 'di ba? Meron tayong kinompute dito. Yan. Sa under partial 90,000, under full goodwill 93,000. So, napag-aralan na natin 'yan kung paano na-compute. So, that is the beginning balance of our NCI. Okay? That is the beginning balance of our NCI. So, ang under partial, ang beginning balance ng NCI natin is 90,000, while under full goodwill, 93,000 naman. Tapos, yung NCI in the consolidated net income under partial goodwill, na-compute din natin yan, 9,360. Well, sa full goodwill, 8,610. Tapos, the dividends received from the subsidiary. So, diba, na-deduct natin yan. So, we will deduct 7,200. Saan po nanggaling yung 7,200? Dun sa 36,000 na dineclare ni subsidiary, given yan, times 20%. Okay? Times 20%. So, same lang under full goodwill. So, under partial, ang NCI natin is 92,160. Under full goodwill, 1,184,000. Under full goodwill, ang NCI natin is 94,410. 94,410. Okay, pag tinanong naman, how much is the total stockholders' equity? So, pag tinanong, magkaning total stockholders' equity? Total shareholders' equity. So, under full partial muna. Under partial goodwill, ano lang gagawin natin? Yung na-compute natin na equity holder ni parent, 1,090,000, 1,090,440 plus the NCI, 'di ba? Yun yung yun lang naman yung total shareholders equity. Kasi kumbaga, pag-add lang natin yun. Okay? So, ito yung sinasabi kong may difference. Pag equity holder of parent lang, excluded si NCI. Kasi yung para kay parent lang yung tinatanong. Pero pag tinanong na, how much is the total shareholders equity, silang dalawa na. Okay? Plus the NCI na 92,160. Okay? Kay full naman, 94,40 din yung sa parent, while sa NCI 94,410. Okay? 94,410. Okay? So, under partial goodwill, ang total shareholders equity natin is 1,182,600. Okay? 1,182,600. Well, sa full goodwill, 1,184,850. Okay? Sa full goodwill, 1,184,850. Ngayon, gawin naman natin yung mga journal entries natin. Okay? Gawin naman natin yung mga journal entries natin. Okay, so yung unang pinapagawa sa atin na journal entry, kung paano daw yung entry sa libro ni parent. So, again, parehas lang naman to dun sa na-discuss na natin. So, 'di ba, upon acquisition, ang entry niya is, ang debit niya, investment in S company, and then, ang credit naman niya will be cash na equal dun sa consideration paid niya na 372,000. Again, lahat to is given. Tapos, magre-record din siya ng dividend income. Kasi sa separate book book of parent. Hindi to Conso FS. Okay? Book of parent to. So, ang debit niya is cash. Ang credit niya will be dividend income. Okay? Ganyan. Dahil naka-cost method siya. 28,800. Okay? And then, yan lang naman yung entry sa book ni parent. Okay? So, ang next natin na gagawin is yung elimination entries natin. Okay? So, yung elimination entries natin. So, lagi, ang entry number 1 natin,
ang entry number 1 natin is the elimination of the stockholders' equity of the subsidiary. Okay? So, diba, ang common stock ni subsidiary, given din to, ang common stock ni subsidiary is 240,000. Ang retained earnings ni subsidiary is 120,000. Okay? Therefore, ang credit natin, yung unang entry natin is the investment in sub and NCI. So, again, yung i-credit natin sa investment in sub is 80% nung total na tong 240 plus 120, while kay NCI naman is 20%. So, ang mapupunta kay sub, 288,000. Kay NCI will be 72,000. Okay, yan yung elimination entries number 1 natin. So, tandaan, ito lang yung diniscuss natin sa chapter 2. Kasi lagi natin ginagawa tong entry na to kada gumagawa tayo ng working paper. Kaya sabi ko sa inyo, huwag nyong kalilimutan yung mga una nating diniscuss. Yung number 2 naman is to adjust, yung fair value. I-adjust yung fair value. I-adjust yung book value ni subsidiary to its fair value. Okay? So, diba, kailangan ko ng new page. Okay, dito ko na ilalagay. So, na-discuss na din natin to, diba? So, ang inventory natin, understated ng 6,000, dadagdagan natin. Yung equipment natin, galing lang to dun sa na-discuss na sa atin, ha? Na-discuss na natin, pakibalikan ng notes. Kay equipment, 96,000. Kay land, may adjustment tayo na 7,200. And then, meron tayong discount on bonds payable na 4,800. And then, under partial goodwill, meron tayong 12,000 na goodwill. So, lahat to na-discuss na natin. Okay? Ginagawa na lang natin ng entry. Tapos, yung building natin is magkikredit tayo dahil babawasan natin ng 24,000. Okay? Our NCI, again, yung NCI, total lang natin to, 6,000 plus 96 plus 72 plus 48 minus 24,000 times 20%. So, ang makukuha natin dyan is 18,000. Well, yung investment in subsidiary na account naman natin will be 84,000. So, lahat ng adjustment times 80% plus the goodwill na 12,000. Itong entry na to, again, na-discuss din natin to during our discussion sa chapter 2. Okay? Yun lang din yun. Okay? Yun lang din yun. Yung number 3 naman na elimination entries natin, yan. Yung elimination entries number 3 naman natin is, ito na din yung na-discuss natin kanina. Yung paulit-ulit na, 'di ba? Yung una, yung sa inventory, we will debit COGS na 6,000, inventory na 6,000. So, kay Dayag, pag binasa nyo siya, yung pangatlong elimination entries niya, magkakasama yan. Or isang entry lang. So, pinag-ihiwa-hiwalay ko lang para mas maintindihan nyo. Okay? And then, yung depreciation expense ni equipment, 12,000. Actually, nagawa na natin tong entry na to eh. So, para lang kompleto. Accumulated depreciation, 12,000. Kay building naman, debit accumulated depreciation, credit depreciation expense. Okay? Depreciation expense na 12,000. Okay? Ay, 6,000 lang pala. Sorry. 6,000 lang yung kay building. 6,000 lang. And then, lastly, yung amortization natin nung discount on bonds payable. So, babawasan na natin siya, 'di ba, ng 1,200. That's why, yan yung credit natin. Ang debit natin is interest expense. Ang credit is discount on bonds payable na 1,200. Okay? Discount on
bonds payable na 1,200. So, yan yung entry number 3 natin. Yung pang-apat naman na entry natin is the elimination of the dividend income. Okay? Dividend income na ni-record natin. So, balikan ko lang, 'di ba? Nag-record tayo dito ng dividend income na 28,800. So, we have to eliminate it. Ano po yung kabangga? So, ito, gusto ko lang i-clarify. Kasi, dun sa book ni Dayag, ang lagi niyang ginagamit is yung dividend paid na account, which represents daw yung dineclare na dividend ni subsidiary. Pero 'di ba sa book ni subsidiary, pag nag-declare siya ng dividend, ang magiging entry niya should be debit retained earnings tapos credit cash or dividend payable. Pero dito kasi sa mga example ni Dayag, hindi kino-close yung dividend sa retained earnings. Kumbaga, nakahiwalay pa siya. Okay? Nakahiwalay pa siya. So, ang tamang entry talaga is yung retained earnings ni sub. Pero again, kung binasa nyo kasi yung book, hindi niya kino-close or hindi niya sinasarado yung dividend paid niya, hinihiwalay niya dun sa retained earnings. Okay? Pero ang mas tama is retained earnings ni subsidiary. Okay? Which is 36,000. Okay? Which is 36,000. So, emphasize ko lang din ulit para lang, 'di ba dito? Saan na ba yun? O, 'di ba dyan? So, ang total retained earnings ni Saks is 120,000. Yan. Tapos, 'di ba, dun sa elimination entries natin, in-eliminate natin yung buong 120,000 na yan. So, kapag kasi kinlose natin yung dividends na dineclare na 36,000, ito, 120 minus 36 is 84,000 yung magiging balanse ng retained earnings ni Saks on the end or dun sa dulo ng ating tawag dito on December 31, 20x4 pag sinarado natin siya. Ngayon, yung unang entry natin, tama naman yun, 120. Kasi, again, this is our entry on the date of acquisition. So, at the date of acquisition, 120 naman talaga yung balance niya. Diba, again, pag kinlose nga, yung dividends paid dun sa retained earnings ni sub, magiging 84 yung balance. So, kumbaga, sobra-sobra yung na-eliminate. Kaya, dito yon. Okay? Dito yung offset nun. Dito sa entry natin. Magki-credit tayo ng 36. So, basically, magiging 84 din. Magbabalance lang yung retained earnings natin. Okay? Kasi may debit tayo kanina na 120 doon sa E1 natin. Tapos, dito, magki-credit tayo ng 36,000. So, magiging equal din siya na 84,000. So, yan lang yung pinupoint ko na, kapag dun sa example, sinasarado dun sa retained earnings, tama lang, okay? Tama lang yung makukuha natin. Okay? Next, ma'am, hindi po balance. Paano po yan? So, yung natin, kasi nga 80% lang yung kay 80% lang yung kay parent, so the other 20% will go to the NCI na 7,200. Okay? And then, yung E5 natin is, to give, or to record yung share ni NCI dun sa consolidated net income. So, ang ginagamit na account ni Dayag is NCI in net income of sub. So, treat this like an income summary account na lang. Okay? Treat this as an income summary account na lang. So, NCI 9360. So, yan yung entry natin. So, gusto ko lang din i-emphasize na pag tinignan natin, 'di ba? Doon simula sa elimination entries number 1 natin, may NCI tayo na 72,000. Tapos, dito, may debit tayo na 7,200. May credit ka na 9,360. Pag kinompute mo yan, to total siya dun sa na-compute natin kanina na
NCI under partial goodwill, since partial tong ginagawan ko ng entry na 92,160. So, basically, dito siya nanggaling. Importante lang din na alam natin yung journal entries kung na pinanggalingan nung formula na ginagamit natin. Okay? So, dun siya na ang galing. So, yun yung entries natin on 20x4. So, punta na tayo dun sa next year or dun sa susunod na sa 20x5. Ay, ano nangyari? Okay. Yan. So, dun na tayo sa 20x5. So, ito yung trial balance natin for 20x5. So, kukumputin din natin yung mga consolidated balances natin. Okay? So, ang sabi sa atin sa problem, wala daw tayong impairment ng goodwill for the year 20x5. Okay? So, kukumputin natin yung mga consolidated balances. Again, lahat naman, parehas lang sa ginawa natin sa 20x4. Pagsasamahin lang natin yung kay parent and kay subsidiary. Okay? So, first, yung sa cash. So, pag pinag-add natin yung dalawa, yung 265,200 and 102,000, we will get 367,200. Sa accounts receivable naman, 180,000 plus 96,000, 276,000. Again, sa inventory, 216 plus 108, 324,000. So, ma'am, wala na po ba tayong adjustment dun sa inventory? So, 'di ba, yung inventory na may difference between the book value and the fair value, nabenta na. So, wala na tayong adjustment na gagawin dyan. Okay? Yung sa land, so, sa land, 210 plus 48,000 plus yung 7,200 na adjustment natin. 265,200 yung land natin. Our equipment naman, okay? Our equipment naman. So, kunin na natin yung net, ha? Net na. So, ang record kay Pascal ng equipment is 240,000. Ito. Ang record kay Pascal is 240,000 nung equipment minus 150. So, 240 minus 150, meron tayong 90,000 for the parent. And then, for the subsidiary naman, 180,000 minus yung accumulated depreciation niya na 102,000. So, 180 minus 102 is 78,000. 78,000. Dito, meron tayong adjustment. So, I just want to point out, magkano po yung total adjustment natin. So, 'di ba, kung babalikan nyo yung ginawa natin kanina, ang total adjustment should be 96,000. Tapos, may annual depreciation sa na 12,000. So, yung first 12,000 for 20x4, tandaan yung ginagawa natin is for 20x5 na. So, meron ulit depreciation kasi nga annual yan. So, ang magiging net adjustment na natin is 96 minus 12 will be 72,000. So, yan lang yung ingatan nyo pag pinapakompute kayo ng conso balances nung mga merong tawag dito, merong mga difference between the fair value and the book value. So, kailangan i-consider natin pati yung depreciation during the previous year. Kasi nga, accumulated yun. Accumulated depreciation. So, add na natin ng 72,000. Therefore, our total equipment is 240,000. Yung building naman natin, so ganun lang din yung gagawin natin. Kunin natin yung book value ng building natin, which is 720 minus its accumulated depreciation for the parent. 720 minus 450 is 270,000. And then, sa subsidiary, ganun din, yung building natin, 540
540 minus 306 is 234,000. Tapos, 234,000. Tapos, yung adjustment natin. 'Di ba? Ang total nun is 24,000. Ang annual depreciation niya, 6,000. So, for 20x4, 6,000 for 20x5. Therefore, our total adjustment will be 12,000. So, tandaan, this one is a deduction, 'di ba? Kailangan natin mag-deduct ng 12,000 kasi mas mababa yung fair value kaysa sa book value. So, 492,000 yung building natin. Yung investment, lagi yan 0. Okay? Investment in sub is 0. Hindi yan lalabas saan? Sa consolidated net income natin. Our total assets naman, yung total lang ng lahat ng yan, from A to G, plus yung 3,000 na, magkano lang yung goodwill natin? So, under partial, 9,000 yung goodwill natin, diba? Kasi 12,000 minus yung 3,000 na impairment. Therefore, total asset under partial is 1,973,400. So, under full goodwill naman, full goodwill, ang magkakaiba lang dito is the total goodwill. Kasi under full goodwill, ang total goodwill natin will be 12,000, 'di ba? Yung 15 na na-compute natin, ay hindi pala 12, yung 15,000 na na-compute natin minus 3,750. Okay, 11,250 yung total goodwill natin under full goodwill. That's why ang mako-compute natin is 1,975,650. That is under full goodwill. Pero itong the rest, pag di ko sinespecyfy yung full goodwill, ibig sabihin, parehas lang. Okay? Next is the accounts payable. Yung accounts payable natin, total lang din natin yung accounts payable ni parent and ni subsidiary. So, 120 plus 120, 240,000. Our bonds payable, yung bonds payable natin, again, kay sub and kay parent lang din, 240 plus 120. Tapos, syempre, yung amortization natin. So, 4,800, diba yun? Minus dalawang 1,200. Bakit ulit? Isang pang 20x4, isang pang 20x5. Kasi meron kang amortization dyan. So, minus 2,400. So, our total bonds payable will be 357,600. 357,600. Total liability, yung total lang nilang dalawa. Total liability, yung total lang nilang dalawa, 597,600. Yung common stock natin, kay parent lang, 600,000. Sales, total lang natin yung dalawang yung 540 plus 360. 540,000 plus 360,000. Therefore, ang sales natin is 900,000. Okay? Cost of goods sold, ganun lang din. Yung total ni parent, saka ni subsidiary, 408,000. Yung gross profit natin, 900 minus 408, 492,000. Okay? 492,000. Total expenses, i-discuss ko mamaya kung paano nakuha. Pero, 217,200 yan. Okay? Yung dividend income natin will be 0 kasi nga hindi yan lalabas saan? Sa consolidated or consolidated balance sheet natin. Okay? So, let's compute for the net income. So, lalagay ko dito yung kay parent. Lalagay ko dito yung kay parent. Dito naman yung kay subsidiary. So, ang total sales ni parent, 540,000.
ang total ng kay sub is 360,000. While the cost of goods sold kay parent, 216,000. Kay subsidiary, 192,000. Depreciation expense, 60,000. Tapos, kay parent, kay subsidiary is 24,000. Other expenses will be 72,000 and 54,000. Again, lahat to given naman. Okay? While the dividend income of the parent will be 38,400. So, total income ni parent, 230,400 per books. Okay? Separate books nila to. While kay subsidiary is 90,000. Ngayon, sa consol, dapat ang adjusted income ni subsidiary will be computed na natin. Okay? So, yung sales parehas lang, 360,000. Yung COGS, wala na nga tayong adjustment dyan kasi yung inventory, saan lang siya may effect? Sa 20x4. So, ito, take note, yung inventory, makaka-apekto lang siya dun sa year kung kailan siya nabenta. Okay? Parang kanina, sa 20x4, may effect yung inventory dun sa COGS. Bakit? Kasi dun siya sa year na yung nabenta. Pero dun sa next year run, same na siya. Or tama na yung COGS ni subsidiary. Kasi wala na siyang effect. Kasi, wala na siya dun sa cost of goods sold. Kasi nga, last year pa siya or nung 20x4 pa siya na benta. Sa depreciation expense, again, yung para sa building, sa equipment, diba, magdadagdag tayo ng 12,000, magbabawas tayo ng 6,000. So, this is 30,000. Tapos, lagay lang tayo nung interest expense, diba? Kasi dadagdagan natin ng interest expense na 1,200. Okay? 1,200. Therefore, our adjusted subsidiaries net income will be 82,800. Okay? So, pag in-add nyo lahat ng expenses, 60 plus 30, sa adjusted sub tayo, 60 plus 30 plus 72 plus 54 plus 1,200. Tapos, ang makukuha natin dyan is 217,200. Yan yung computation ng total expenses natin. Okay? Then, let's compute for the consolidated net income. Let's compute for the consolidated net income. So, again, ang una natin kailangan computin is yung adjusted parents net income, diba? So, again, to adjust this one, we just have to deduct yung, dividend income received from the subsidiary, which from this one is 38,400. So, ang total adjusted is 192,000. Okay, yung adjusted income naman ni subsidiary, nakuha na natin yan, diba? Ito yung computation. Pero sa mas madaling computation, 90,000 minus 7,200. Bakit? Yung 12,000 na depreciation minus 6,000 plus yung 1,200. So, depreciation ni equipment, ni building, tapos yung sa bonds payable. Okay? So, parehas lang din yung kalalabasan. 82,800. So, ang magiging total na is, wala na tayong impairment loss. Sa 20x4 lang yun. So, yung total na lang dalawa, that is our consolidated net income na. 274,800. Okay? 274,800. That is our consolidated net income. Next is the controlling interest in the consolidated net income. Again, yung buo na kay parent, which is 192, diba? Na-compute natin kanina, plus yung share niya sa income ni subsidiary. So, 82,800 times 80%. 82,800 times 80%. 66,240. So, ang total natin, controlling interest in the consolidated net income will be, yan,
258,240. Okay, while the NCI in the consolidated net income naman will be yung share lang ni NCI kay subsidiary. So, 82,800 times 20%. Okay? So, ang total is 16,560. So, I just want to point out, pag pinag-add nyo tong dalawa, it should equal yung consolidated net income natin. Okay? Dapat maging equal siya sa consolidated net income natin. Okay? And then, the common stock, yung common stock natin kay parent lang na 600,000. Kay parent lang na 600,000. So, next, the computation of our retained earnings. So, ito, pag tinignan nyo kasi, okay, pag tinignan nyo, 'di ba ang sabi ko, beginning balance ng retained earnings. Ngayon, pag tinignan nyo kasi dito, ang balance ng retained earnings is 484,800. Okay? 484,800. So, tatandaan nyo, class, beginning balance to saan? So, separate FS ni Pascal or ni parent. So, kumbaga, sa separate FS niya, diba, kasama pa dyan yung dividend income, hindi pa natin na-adjust dun sa balance or yung na-add yung share niya sa income ni subsidiary. Kasi tandaan, naka-cost method siya dito or naka-cost model siya dito. So, i-take note ko lang na ang ibig sabihin dito, nung beginning balance ni retained earnings is beginning balance saan? Sa consolidated financial statement natin or sa Conso FS. That's why, babalikan natin yung sagot natin kanina. 'Di ba? Kasi kung anong ending balance dun sa 20x4, yun yung beginning balance saan? Sa 20x5. So, ang na-compute natin kanina na retained earnings is 494.40. So, ito yung gagamitin natin, ha? Ito yung gagamitin natin. Hindi mamamali tayo kapag ang ginamit natin is yung beginning balance sa book lang ni parent. So, dapat yung beginning balance sa book ng consolidated financial statement. Kasi kung mapapansin nyo, under cost model, may difference sila, 'di ba? 494.40 dito, tapos yung nandun sa given sa atin na trial balance is 484,800. So, bakit ulit nga ganyan? Kasi naka-cost method si parent, therefore, hindi nagre-reflect yung share niya saan? Sa income ni subsidiary, tapos nandyan pa din yung dividend income. So, kumbaga, unadjusted pa yun or hindi yan yung tamang balance sa consolidated financial statement natin. So, ang kailangan natin gamitin is yung 490,440 na na-compute natin kanina, hindi yung given. So, ingat kayo dyan. Di ma'am, pag pangalawang taon pala yung tanong, tapos hindi pina-compute sa amin yung 1 year, kailangan na, yung first year, kailangan pa din namin computein yung first year. Yes, kapag retained earnings yung tanong, para makuha nyo yung balance ng retained earnings saan? Sa Conso FS natin. Okay? Sa Conso FS. So, 258,240 yung share ni parent sa consolidated net income. Less yung dividends declared na 72,000. Therefore, our retained earnings will be 676,680. 676,680. That is our total na retained earnings. Okay, so next to compute is the total NCI. Okay, yung total NCI natin. So again, ang computation na nito pag sa pangalawang taon is the beginning NCI. So, hindi na yung NCI on the date of acquisition, yung beginning balance niyan. Ano na? Yung ending balance nung 20
X4. Okay? 'Di ba? Yun na yung magki-carry forward na amount. So, na-compute na natin yan. So, under partial, dalawa ulit. Under partial, saka full goodwill. So, 'di ba sa 20x4 na balance natin, ending balance natin is 92,160. So, yun yung gagamitin nating beginning for 20x5. Hindi na class yung yung na-compute natin ng una. Okay? At the date of acquisition yun. Yung dito na, yung ending balance nung 20x4. Okay? And then, 94,410 for the full goodwill. Okay? Plus, yung share niya ngayon, NCI in CNI. Okay? So, parehas lang yan, 16,560. Okay? 16,560. Kasi wala naman tayong, wala tayong goodwill impairment. That's why parehas lang sila. Minus 9,600. Ano po ito? Yung dividends, 'di ba? Nag-declare si sub ng 48,000 na dividends times 20%. So, 9,600. So, ang ending balance under partial, 99,120. Under full goodwill, 101,370. Okay? So, yan yung computation natin. So, I hope malinaw yan. Okay? Malinaw yung, ano yung mga kailangan ingatan dito? Yung mga beginning balances. Pag pangalawang taon. Kasi pag unang taon, wala kang problema kung magkano yung beginning balance. Yan lang yung at the date of acquisition. Okay? Yan lang yung at the date of acquisition. Okay, so punta tayo sa journal entries. Sa journal entries. So, 20x5, partial muna tayo. Okay, partial muna tayo. Okay? So, punta tayo sa elimination entries. Again, kada taon, ginagawa natin, dun muna, since pangalawang taon na to, we have to establish muna yung retained earnings ni parent. Okay? So, magkakaroon tayo ng entry na investment in S company, tapos 19,200, tapos yung retained earnings ni parent na 19,200. Bakit po ganyan? Bakit po ganun? Saan po galing yung 19,200? Kasi, ang retained earnings ni subsidiary. Okay? Ang retained earnings ni sub na ending, given yan eh. Ang retained earnings ni sub is 144,000. 144,000. Diba? Tapos, yung beginning balance niya, yung balance niya nung 20x4 is 120,000. So, retained earnings ni sub, beginning. Saan po galing yung 19,200 na yan? 24,000 yung difference. Ngayon, ang para kay sub lang is 80%. So, magkano? 19,200. Para saan po itong entry na to? Ba't kailangan nating gawa ng ganyang entry?